nakaangat siya, naka-fully 100%. Tapos, hindi pa rin siya lumalamig, no? So, pangatlong tips, ito, wise trainer yan, wise trainer. Yo, mga master, magandang araw. So, ngayong araw na ito mag-PPM ako, no? Mag-PPM ako ng mga fan coil unit. Maraming naka-schedule sa akin ngayon, 10 unit. Andito ako ngayon sa loob ng CR. Yung aking unit ay nasa itaas, ayan, no? Yan. Magbibigay lang ako ng unting tips. Sige, simulan na natin. Okay, let's go. Yo, magandang araw mga master. So, magbibigay lang ako ng unting tips, no, para sa mga baguhan at sa mga gusto rin na matuto. So, ito pong, ayan, yung unit na yan, fan coil unit. Ayan po yung kanyang PPU, panel protection unit. Nandun naman yung ating wise trainer saka motorized valve. So, mostly kadalasan, nga pala, andito ako ngayon sa Saudi Arabia, no? Isang HVAC technician. So, kadalasan ang trabaho talaga dito pagdating dito sa Saudi ay maintenance, no? Nandun na yung troubleshoot, lahat. Magre-repair. So, magbigay lang ako ng tips sa mga gusto mag-apply pa punta dito sa Saudi, abroad. Kasi kadalasan mga ini-interview sa ating mga employer or ating magiging manager sa site, no? Ito lang ibigay kong tips kasi ito yung kadalasan tinatanong. So, halimbawa, yung unit umaandar, no? So, okay siya, umaandar. Tapos yung ating chilled water supply, okay naman siya. Tapos pagdating dun sa room or sa area na sinusuplayan niya, walang lamig, no? So, walang lamig. So, yan ang unang-una tinatanong ng ating employer. So, first, ang unang titignan natin, puntahan natin itong unit o gaya nito. So, first, check natin yung supply, kung mayroon ba siyang supply, kung okay ba. So, halimbawa, okay siya. Tapos, walang lamig pa rin, no? So, kung pansinin natin, gumagana yung motor sa loob, no? So, mayroon siyang air supply. May supply air siya pero walang lamig. So, pangalawa, ang unang tignan natin is yung motorized valve. Yan. Yan, motorized valve or actuator. Ayan, no? So, kailangan naka-open siya, nakaangat, ganun, nakaangat siya. Ayan. Pwedeng naka 50% or 100%, yan ang kailangan para malamig yung sinusuplayan niya. So, pag hindi siya umaangat, pwedeng, dalawang ang problema dyan. Pwedeng sira or pwedeng hindi na activate doon sa BMS kasi ito kadalasan talaga mga ganyan motorized naka-integrate yan sa BMS. So tatawagan natin yung BMS na ipa-fully open. Ayan, pag natawagan na natin yung BMS, kapag nakita mo dyan na umaangat na siya, naka-fully open na yung, makita nyo yung yan, yung pinaka-ihis taas, yung gitna, yan. Kailangan nakaangat siya, naka-fully 100%. Tapos, hindi pa rin siya lumalamig, no? So, pangatlong tips, ito, wise trainer, yan, wise trainer. Bubuksan natin yan, buksan nyo, pero paalala, bago bubuksan yan, kailangan isara muna natin yung valve, yung before and after. May valve yan dyan, ganito na valve, ganito. Ayan, bubuksan yan, tapos lilinisan. Kasi baka
pwedeng barado, maraming mga buhangin, no? Tapos ito pa, pang-apat, kung mapapansin nyo, yan, merong kulay blue, bulb din yan, no? Ang tawag naman dyan ay balancing bulb. So meron po yung required kung gaano ka lakas yung volume niya na pagbukas, no? So halimbawa 1.5, may nakalagay po yan dyan sa taas at sa pinakatap. Hindi ko lang ipakita kasi hindi ko maabot, no? Mataas. Basta may nakasulat yan dyan, may makikita mo 1.5. Pwede mo siyang i-adjust, taasan mo siya, ganon. Yan, tapos pag kukuha na natin ng ito yung ating supply. Ayan, tapos ito naman yung ating return. Yan. Meron tayong pocket meter or thermometer, no? Kukuha na natin yung supply dito, titignan natin. Ayan, o. Ngayon, kailangan bababa siya sa 9 degrees Celsius hanggang 8 or 7 pag nakapuli 100% yung ating motorized valve or actuator. So, yun ang requirements. Tapos, ang return natin, yun, kailangan hindi siya aabot ng 20 degrees Celsius. Kung makikita nyo yan, ito nakalagay kong sinalpa ko ngayon, 20 degrees siya. Ibig sabihin ito, naka 20% open lang yung ating motorized valve ngayon. So andito ako ngayon sa unit na ito, no? Nag-PPM ako. So kadalasan ginagawa ng PPM talaga, siyempre alam naman natin kung anong dapat gawin sa pag-check ng voltahe, amperahe sa bawat speed, no? Halimbawa low speed, kung ganong ampere. Tapos makikita naman natin dito sa nameplate, ayan, meron po yung kung ilan yung maximum amperahe ng kanyang motor. So diyan tayo magpabase. Kaya kailangan, importante talaga ang pag-PPM, no? Kahit saan naman talaga, napaka-importante kasi ang purpose doon para maiwasan natin yung mga tawag doon sudden problem, no? At least ma-maintain natin kung halimbawa ngayong araw na to chinik natin na abnormal na pala yung motor, ganyan. So at least magawa natin kaagad, ma-remedyohan. So ito yung ating P-trap, no? Ito yung ating drain pipe na galing sa condensation, ayan, sa ating drain fan motor, no? Tapos ito naman yung ating DDC panel. Yan, nasa loob po yan, BMS control po yan, no? Low voltage yan. So yan ang BMS ang magkukuman sa unit na ito. Ngayon mag-PPM ako. Mini-message ko na yung BMS na ipapa low speed, pa medium speed, pa high speed para matsiko. Kasi hindi namin pwedeng ima-manual dito sa gamit dito sa DDC. Bawal. Pwede naman, kaso lang gagamitin lang namin yan sa emergency. Pero kailangan sumunod sa rules. Ayun, nag-aantay kami ng BMS na ito ngayon, naka 0.07 ampere, naka medium to ngayon. Kanina low speed 0.6 yung ampere nya. So ayun lang mga master, no? So pa-share na lang po, master, pa-subscribe na lang din kung hindi ka pa nakapag-subscribe. Yun lang po mga master ang aking kunting tips. Kung meron pa po kayong mga katanungan sa iba pang mga gusto nyo malaman, maaari lang po kayong mag-comment, no? At sa mga about sa AHU naman, gagawa din tayo doon ng tutorial sa mga AHUs. Marami pa akong gagawing mga tutorial, no? Yung mga unting nalalaman ko lang, isi-share ko rin sa inyo. Maraming salamat sa inyo mga master. God bless.